Ako po si Dr. Jose de la Cruz, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan, partikular sa pangangalaga ng ating mga senior na may mahigit 30 taon ng karanasan. Ang aking gawain ay nakasentro sa pagtulong sa mga nakatatandang kalalakihan na maibalik ang kanilang sigla, mapabuti ang sirkulasyon at mamuhay ng may tiwala sa sarili sa pisikal, emosyonal at sexual na aspeto. Minsan isang 71 taong gulang na Ginoo, tawagin na lang natin siyang Mang Lito, ang pumasok sa aking opisina, bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Inilarawan niya ang pakiramdam na parang nasusunog ang kanyang balat, pamamanhid at malalim na kahihiyan. Ito'y hindi mula sa karaniwang sakit o kanser, kundi mula sa isang pribadong gawi na hindi niya kailanman kinuwestiyon hanggang sa ito'y nagdulot na sa kanya ng kirot at hirap. Nakita ko mismo sa aking karanasan kung ano ang maaaring mangyari kapag ang mga pribadong gawi, lalo na ang masturbasyon, ay napapabayaan at hindi na sinusuri pagdating ng edad 60 pataas. Narito ako para ibahagi ang isang napakahalagang bagay. Ang hindi ninyo alam ay maaaring makasakit at makapinsala sa inyo. Malamang ay nasabihan na kayo na ang masturbasyon ay hindi naman nakasasama at sa katunayan ay saludable pa nga. Sa loob ng maraming taon at para sa maraming tao, ito po ay totoo. Ngunit paano kung ang paraan ng inyong paggawa nito, lalo na ngayong kayo'y nasa edad 60, 70 o higit pa, ay dahan-dahan nang sumisira sa inyong katawan, sa inyong kakayahan, at sa inyong pagtingin sa sarili nang hindi ninyo namamalayan? Sa artikulong ito, isa-isahin natin ang ideman karaniwang pagkakamali ng mga nakatatandang lalaki pagdating sa masturbasyon, mga bagay na malamang ay walang nagbabala sa inyo. Ito ang mga isyung nakita kong sumisira ng kumpiyansa, nagpapapurol ng pakiramdam, nagdudulot ng problema sa prostate at nakakaapekto pa sa tulog at balanse ng mga hormone. Matututunan ninyo kung ano ang dapat iwasan, ano ang dapat ayusin, at kung paano sisiguraduhin ang pribadong gawaing ito ay susuporta sa inyong kalusugan sa halip na tahimik itong magnakaw ng inyong sigla. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kaseryoso ang mga nakatagong panganib na ito, suriin natin ang mga partikular na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki pagdating sa masturbasyon at higit sa lahat kung ano ang tahimik na epekto ng mga pagkakamaling ito sa inyong katawan, kumpiyansa at pangmatagalang kalusugan. Unang pagkakamali, pagkakalimot sa pampadulas at pinsala sa marupok na balat. Marami na akong pasyenteng nakatatanda na lumapit sa aking opisina dahil sa pananakit, pamumula at kung minsan ay pagdurugo na nahihiya noong una na aminin ang sanhi. Nang sila'y nagbukas na ng kalooban, madalas ay isa lang ang dahilan, ang pagmamasturbate ng walang pampadulas. Alam nyo ba, pagtuntong ng edad 60, ang ating balat ay natural nang numinipis, nagiging mas delikado at mas madaling magasgas o magkaroon ng maliliit na sugat. Ang dating hindi nakapipinsala noong kayo'y nasa 30s ay maaari na ngayong magdulot ng pinsala sa balat, pamamaga at sa ilang kaso impeksyon dahil sa bakterya na nangangailangan ng gamutan. May isang pasyente, si Mang Cardo, na nagsabing akala niya ay simpleng kati-kati lang.
Iyon pala ay malalang pinsala na dahil sa pagkiskis na madali sanang naiwasan. Hindi lamang ito tungkol sa iritasyon sa balat. Ang paulit-ulit na tuyong estimulasyon ay maaaring magresulta sa pagbaba ng pagiging sensitibo ng mga nerve sa paglipas ng panahon. Ang ibig sabihin nito ay mas kaunting sarap, mas maraming discomfort at dahan-dahang pagkawala ng natural na pagtugon. May ilang kalalakihan pa nga na napagkakamalang erectile dysfunction ito, gayong sa katotohanan, hindi nila namamalayang pinapamanhid na pala nila ang kanilang sarili sa loob ng maraming taon. Kung ang paraan ninyo ng masturbasyon ay tulad pa rin ng dati noong mga dekada na ang nakalipas panahon na para magbago. Ang dekalidad at ligtas sa balat na pampadulas ay hindi luho. Ito'y isang pangangailangan. Huwag nang hintaying may pinsala na bago ninyo mapagtanto ang sinasabi ng inyong katawan. Ngunit habang ang pagkiskis ay isang panganib, may isa pang tahimik na pagkakamali na ginagawa ng mga kalalakihan na hindi lang katawan ang apektado kundi pati ang isipan. Pag-usapan natin iyan. Ikalawang pagkakamali, pagtuon lamang sa orgasm at pagpapalampas sa mas malalim na kasiyahan. Hindi ko na mabilang kung ilang nakatatandang lalaki ang nakausap ko na tinatrato ang masturbasyon na parang karera, simulan, tapusin agad at magpatuloy na sa iba. Ngunit kapag ginawa ninyong orgasmo lamang ang buong karanasan, nawawala ang tunay na punto nito. Pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay mas naghahanap ng koneksyon kaysa simpleng performance. Ngunit marami pa ring kalalakihan ang tumitingin sa kasiyahan na parang isang transaksyon lamang. Ang ganitong gawi ay sinasanay ang utak na hanapin lamang ang dulo ng karera, hindi ang mismong paglalakbay. Ang kapalit, isang mas malalim na pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa inyong sarili, sa inyong emosyon, at maging sa inyong kapareha. May pasyente ako, si Mang Elias Egenis, taong gulang, na nagsabi sa akin, wala na akong maramdaman ngayon hanggat hindi ako mabilis matapos. Naiprogram na niya ang kanyang utak na tumugon lamang sa mabilisang paglabas, kaya naman ang intimasya nila ng kanyang asawa ay naging mapurol at alanganin. Ang dapat sanay kasiyasya ay naging mekanikal at walang emosyon. Iyan ang panganib. Kapag orgasmo lang ang hinahabol, dahan-dahan ninyong pinapamanhid ang yaman ng sarili ninyong mga pakiramdam. Humihinto kayo sa pag-e-explore sa tunay na pagdama. Ang masturbasyon ay dapat isang sandali para muling kumonekta sa inyong tumatandang katawan, sa inyong nagbabagong enerhiya sa mga bahagi ninyo na nangangailangan pa rin ng pag-aalaga at kasiyahan. Huwag itong madaliin. Huwag ninyong nakawan ang sarili ng kalmadong nakagagaling na kapangyarihan na maidudulot nito kapag ginawa ng may kamalayan. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang pagmamadali ay naging paulit-ulit na at natutunan ng inyong katawan na masyadong mabilis matapos kahit hindi ninyo gusto? Dito, nagiging mas mapanganib ang susunod na pagkakamali. Ikatlong pagkakamali, pagmamadali at pagsasanay sa katawan para sa maagang paglabas, premature release. Isa sa mga pinakanakadudurog pusong pattern na nakita ko sa mga nakatatandang lalaki ay ang gawi ng pagmamadali sa masturbasyon. Madalas nagsisimula ito ng walang masamang intensyon. Siguro pagod kayo, kapos sa oras,
o gusto lang ng mabilisang ginhawa bago matulog. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na kilos na ito ay sinasanay ang inyong nervous system na tumugon ng mabilis, masyadong mabilis. Ang inyong katawan ay umaangkop. Natututunan nitong asahan ang mabilis na orgasmo at bago ninyo mamalayan, na i-program na ninyo ang inyong sarili para sa premature ejaculation o maagang paglabas. Minsan ginamot ko ang isang lalaki na nasa maagang 70s, si Mang Cesar, na masaya ng kasal sa loob ng mahigit 40 taon. Pagkatapos niyang magretiro, mas madalas na siyang nag-iisa at sinimulang madaliin ang kanyang mga sesyon dahil sa pagkainip. Sa loob ng ilang buwan, napansin niyang kapag kasama niya ang kanyang asawa, hindi na siya tumatagal ng higit sa 1 minuto. Winasak nito ang kanyang kumpiyansa, hindi dahil sa pisikal na kabiguan, kundi dahil hindi niya namalayang naturuan na niya ang kanyang katawan na tumugon ng walang kontrol. Ang kapalit nito ay kahihiyan, pagkadismaya at distansya sa mga relasyong dati ligtas at komportable. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa kamalayan. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring makaramdam ng malalim at tumugon ng may lakas. Ngunit kung itatrato ninyo ito ng may pasensya, ang paraan ng inyong pagbibigay kasiyahan sa sarili ay ang paraan ding natututunan ng inyong katawan kung paano tumugon kasama ang iba. At kung pag-uusapan ang mga pattern, ano ang mangyayari kapag ginagawa ninyo ang parehong bagay sa parehong paraan sa loob ng maraming dekada? Dito papasok ang isang pagkakamali na tahimik na sumisira sa kasiyahan nang hindi ninyo napapansin. Ika-4 na pagkakamali. Paggamit ng parehong teknik sa loob ng dekada at dahan-dahang pagpatay sa inyong sensitibidad. May mga lalaking nasa edad 60s at 70s na umupo sa harap ko at nagsabing, "Doc, parang wala na akong masyadong maramdaman. Parang namanhid na ang katawan ko." Kapag tinanong ko sila kung paano sila nagbibigay kasiyahan sa sarili, halos pare-pareho. Ang sagot nila, parehong kamay, parehong galaw, parehong rutina, paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Ito'y isang tahimik na gawi na dahan-dahang nagnanakaw ng inyong pakiramdam at karamihan sa mga lalaki ay hindi ito namamalayan hanggang sa huli na ang lahat. Ang inyong nervous system ay parang isang sistema ng mga kalsada. Kung iisang daan lang ang palagi ninyong dinadaanan, ang iba ay matatakpan ng halaman at hindi na magagamit. Kapag umasa kayo sa iisang teknik, nang masyadong matagal pinapakitid ninyo ang kakayahan ng inyong katawan na makaramdam, tumugon at mag-explore. Ang resulta, mapurol na orgasmo, pagkadismaya at isang gumagapang na takot na baka may sira na sa loob ninyo. Ngunit hindi ito sira. Ito'y hindi lang nagagamit ng sapat. Sinanay ninyo ang inyong katawan sa isang sulok at ngayon ay hindi na nito alam kung paano tumugon sa iba pa. Ang halaga ng pagkakamaling ito ay higit pa sa pisikal. Ito'y emosyonal. Ito ang tahimik na pagkawala ng pagkamausisa ng pagtuklas ng koneksyon sa nagbabagong pagkatao ninyo. Ngunit may isang nakatagong susi para maibalik ang nawala. Nagsisimula ito sa pag-alala na ang kasiyahan ay hindi limitado sa iisang lugar lamang na nagdadala sa atin
sa isang bahagi ng katawan na karamihan sa mga lalaki ay napapabayaan, ngunit hindi dapat. Ikalimang pagkakamali, pagbabaliwala sa iba pang bahagi ng katawan at pagkawala ng kasiyahang buong katawan. Masyadong maraming nakatatandang lalaki ang nahuhulog sa makitid na ideya ng kasiyahan. Tinatrato ang kanilang katawan na parang isang makina na nagsisimula at nagtatapos sa iisang lugar. Ang focus ay lubos na nakasentro sa ari, habang ang iba pang bahagi ng katawan ay naiiwanang hindi nagagalaw, hindi na-e-explore at walang koneksyon. Ngunit narito ang katotohanang sinabi ko, na sa hindi mabilang na pasyente ang inyong katawan ay isang network ng pakiramdam, hindi isang simpleng switch. At pagkatapos ng edad 60, kung kailan maaaring bumagal ang daloy ng dugo at humina ang pakiramdam, ang pag-activate sa ibang mga daanan ng pakiramdam ay hindi lang nakatutulong. Ito'y mahalaga. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Ben, na nasa huling bahagi ng kanyang 60s, na nagsabi sa akin, parang wala akong maramdaman hanggat hindi ko hawakan yung isang spot na yun. Ang hindi niya namamalayan ay ang maraming taon ng nakabukod na estimulasyon ay dahan-dahang pumupurol sa natural na tugon ng kanyang katawan. Hindi niya sinasadyang isinara ang iba pa niyang sensory system, binabaliwala ang mga sensitibong bahagi tulad ng loob ng hita, mga utong, ibabang bahagi ng likod at maging ang leeg. Nang matutunan niyang muling paganahin ang mga lugar na iyon, ang kanyang kasiyahan ay hindi lang bumalik, ito'y lumalim. Naging mas mayaman, mas mabagal, mas nakapagbibigay kasiyahan. Ang kapalit ng pagkakamaling ito ay ang unti-unting pamamanhid ng mapa ng kasiyahan ng katawan, ang pagkawala ng intimasya sa sarili at sa kalaunan. Hirap nang makaramdam ng anuman kahit sa pakikipagtalik sa kapareha. Ngunit habang ang pagpapabaya sa katawan ay maaaring pumupurol sa pakiramdam, ang sobrang paggamit naman ng sariling kasiyahan ay maaaring magkaroon ng mas malaking kapalit, isa na tahimik, na umuubos ng inyong enerhiya, focus at pagnanasa. Pag-usapan natin yan. Ika-6 na pagkakamali, madalas na masturbasyon at tahimik na pag-ubos ng inyong mahalagang enerhiya. Mayroong manipis na linya sa pagitan ng isang bagay na saludable at ng pagiging nakapipinsala. Ang masturbasyon, kung katamtaman lang, ay maaaring maging positibong bahagi ng inyong buhay kahit pagkatapos ng edad 60. Ngunit kapag ito'y naging madalas kumpulsibo o ginagamit para punan ang emosyonal na kakulangan, nagsisimula na itong kumuha ng higit pa kaysa sa ibinibigay nito. Minsan nakausap ko ang isang byudo, si Mang Tomas, na nasa maagang 70s, na nagsabing nagmamasturbate siya ilang beses sa isang araw, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa nakasanayan. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang bumaba ang kanyang enerhiya, nawala ang kanyang motibasyon, at naging hindi mahimbing ang kanyang tulog. Ito'y banayad lang noong una hanggang sa lumala. Ang hindi namamalayan ng maraming lalaki ay ang bawat orgasmo, lalo na habang nagkakaedad, ay nangangailangan ng pagpapagaling. Kailangang muling i-adjust ng inyong katawan ang mga hormone at ang nervous system. Kung hindi ninyo ito bibigyan ng sapat na oras, maaari kayong makaranas ng pagkapagod, brain fog, o parang maulap na pag-iisip, pagiging irritable,
at maging pagbaba ng interes sa tunay na intimasya. Sa madaling salita, ang madalas na masturbasyon ay maaaring gayahin ang mga sintomas ng mababang testosterone kahit hindi naman talaga nagbabago ang inyong mga antas nito. Ang kapalit ng pagkakamaling ito ay hindi lang pisikal. Ito'y ang pagkawala ng emosyonal na sigasig, ang pagpurol ng gana at ang dahan-dahang paglayo sa tunay at makabuluhang koneksyon. Nagiging isa itong paraan ng pagkaya na nag-aalok ng mabilis na ginhawa ngunit mahaba at tahimik na pagbagsak. Ngunit paano kung ang pinsala ay hindi lang dahil sa masyadong madalas, kundi dahil sa ginagawa ito sa maling mga kadahilanan? Dito mas malalim ang tama ng susunod na pagkakamali, diretso sa puso ng pagnanasa. Ikapitong pagkakamali, ginagawang pangangailangan at nawawala ang ningas ng tunay na pagnanasa. Mayroong tahimik na panganib sa paggawa ng isang bagay na intimate na parang isang pang-araw-araw na obligasyon. Nakita ko ito sa mga mata ng mga nakatatandang lalaki na umuupo sa harap ko nadidismaya at nalilito na nagsasabing, "Hindi ko na alam kung bakit ko pa ito ginagawa. Basta ginagawa ko na lang ito gabi-gabi." Kapag ang masturbasyon ay naging isang walang isip na gawi sa halip na tugon sa tunay na pagnanasa, nagsisimula itong mag-alis ng laman sa karanasan. Ginagawa nitong mekanikal na kilos ang dating personal at makabuluhan na hinubaran ng emosyon, koneksyon at satisfaksyon. Alam ng katawan ang pagkakaiba. Kapag pinipilit ninyo ang pagkasabik ng walang tunay na pagnanasa, hindi na kayo tumutugon sa inyong natural na ritmo, sinasapawan ninyo ito. At sa paglipas ng panahon, nagsisimulang lumitaw ang mga kahihinatnan na antalang pagkasabik, mas mahinang paninigas emosyonal na paglayo, at tahimik na pakiramdam ng pagkakasala o kawalan pagkatapos. Sabi ng isang lalaki sa akin, "Matapos ako, masama pa ang pakiramdam ko, parang hindi ko naman pala talaga gusto simula pa lang." Iyan ang tunay na kapalit, pagkawala ng koneksyon hindi lang sa inyong katawan, kundi sa inyong pagpapahalaga sa sarili. Ang kasiyahan ay hindi dapat parang pabigat. Karapatan ninyong makaramdam ng pagkasabik, hindi yung napipilitan lang dahil sa nakasanayan. Karapatan ninyong hintayin ang tamang sandali, hindi yung kontento na sa susunod na pagkakataon lang. Ngunit may isa pang modernong bitag na lalong nagpapalala sa pagkakamaling ito dahil hindi lang nito pinapatay ang pagnanasa, pinapalitan pa nito. At malamang nasa bulsa nyo na ito. Ikawalong pagkakamali, sobrang panonood ng pornografiya at pamamanhid sa tunay na intimasya. May isang lalaki, si Mang David, nasa huling bahagi ng kanyang 60s, na nagsabi sa akin na may luha sa mata, "Hindi ako nasasabik hanggat wala akong pinapanood online." Ang nagsimula bilang isang hindi nakapipinsalang paraan para mapaganda ang kanyang mga pribadong sandali ay tahimik na naging isang pagkadepende. Hindi niya ito napansin. Unti-unti lang siyang lumayo sa tunay na pagnanasa, tunay na haplos at tunay na koneksyon. Yan ang banayad ngunit makapangyarihang epekto ng sobrang paggamit ng pornografiya. Binabaha nito ang inyong utak ng agarang estimulasyon, ngunit may malaking kapalit. Kapag umaasa kayo sa pornografiya, sa tuwing naghahanap kayo ng kasiyahan, umaangkop ang inyong utak. Nagsisimula itong maghanap
ng palaging bago, mga eksaheradong imahe, at isang intensidad na hindi kayang pantayan ng pang-araw-araw na intimasya. Sa paglipas ng panahon, binabago nito ang wiring o koneksyon sa inyong utak. Mas kaunti na ang inyong nararamdamang excitement sa isang tunay na kapareha, nahihirapan kayong manatiling sabik ng walang screen at nagsisimula ninyong tingnan ang sariling katawan at ang iba hindi nang may pag-aalaga kundi may paghahambing. Hindi lang ito psikolohikal, nagiging pisikal din. Maaaring humina ang paninigas, bumaba ang satisfaksyon, at maaaring malanta ang emosyonal na ugnayan sa intimasya. Ang kapalit nito ay pag-iisa, lumalaking pagdepende sa pantasya, at ang pagkawala ng isang bagay na higit na mahalaga kaysa kasiyahan, ang inyong kakayahan para sa koneksyon. Ngunit mayroon ding pisikal na kapalit, isa na nangyayari kapag ang mismong akto ay nagiging masyadong mapuwersa, at ito'y mas karaniwan kaysa inaamin ng karamihan sa mga lalaki. Pag-usapan natin ito. Ikasiyam na pagkakamali. Sobrang puwersa sa paghawak at pinsala sa mismong ine-enjoy ninyo. Minsan ginamot ko ang isang lalaki, si Mang Fred, na nasa maagang 70s, na dumating dahil sa pamamanhid at pananakit sa kanyang singit. Kinatakutan niyang ito'y cancer sa prostate, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsusuri, lumabas ang katotohanan. Masyado niyang mahigpit ang hawak sa sarili habang nagmamasturbate sa loob ng maraming taon. Iniisip na mas maraming puwersa ang magdudulot ng mas maraming kasiyahan. Ang katotohanan, dahan-dahan niyang sinisira ang sarili niyang mga nerve ending. Habang nagkakaedad ang mga lalaki, ang mga tissue ay nagiging mas delikado at natural na bumabagal ang daloy ng dugo. Ang paglalapat ng sobrang puwersa, lalo na sa iisang lugar ng paulit-ulit, ay maaaring magkapasa sa malambot na tissue, ma-strain ang mga daluyan ng dugo, at sa ilang kaso, humantong sa mga kondisyon tulad ng Peyronie's disease, kung saan ang peklat ay nagdudulot ng masakit na pagkurba ng ari. At hindi lang iyon hindi komportable. Maaari itong permanenteng makaapekto sa inyong kakayahang mag-enjoy sa sex o kahit na makapag-perform pa. Nakakadurog ng puso dahil ito'y maiiwasan. Ang nagsisimula bilang gawi ng mas mahigpit na paghawak ay maaaring tahimik na sumira sa pagiging sensitibo, magbawas sa kalidad ng inyong paninigas, at gawing mas mahirap o masakit pa ang orgasmo. Ang mismong bagay na inyong pinupuntahan para sa ginhawa ay nagiging pinagmumulan ng pinsala. Ang inyong katawan ay nararapat sa kahinahunan, lalo na ngayon. Tratuhin ito ng may pag-iingat, hindi puwersa. Ngunit kung iniisip ninyong masyadong komplikado o medyo nakakahiya ang lahat ng ito, may isang kagamitan na maraming lalaki ang hindi pinapansin na maaaring gawing mas madali, mas ligtas, at mas kasiyasya pa ang lahat. Suriin natin iyan. Ikasampung pagkakamali. Pag-iwas sa mga sex toy at pagpapalampas sa mas ligtas at mas matinding kasiyahan. Maraming nakatatandang lalaki na nakausap ko ang may tahimik na pakiramdam ng hiya pagdating sa mga sex toy. Iniisip nila para yan sa mga mas bata o mas malala pa. Hindi ko dapat kailangan ng dagdag na anupaman. Ngunit ang pag-iisip na iyon ay hindi lang makaluma.
Pinagkakaitan kayo nito ng mga kagamitan na maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan at gawing mas kasiyasya pa ang inyong karanasan. Habang tayo'y tumatanda, nagbabago ang katawan, nag-iiba ang pakiramdam, maaaring mangailangan ng mas maraming pagsisikap o oras ang estimulasyon, ngunit napakaraming lalaki ang tumatanggi sa mismong mga kagamitang idinisenyo para suportahan sila. Isang lalaki, si Mang Noel, na nasa huling bahagi ng kanyang 60s, ang nagsabi sa akin na iniisip niyang ang paggamit ng laruan ay nagpaparamdam sa kanya ng kahinaan. Ngunit matapos makipagpunyagi sa pagkapagod sa paghawak at nabawasang pakiramdam sa wakas, ay sinubukan niya ang isang malambot na sleeve na medical grade. Ang kanyang mga salita, ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na may naramdaman akong tunay ulit. Iyan ang katotohanan. Ang paggamit ng tamang mga kagamitan ay hindi senyales ng kahinaan. Ito'y isang matalinong paraan para umangkop sa inyong nagbabagong katawan ng may pag-aalaga at dignidad. Ang kapalit ng pag-iwas sa mga ito, maaari kayong mapuwersa ng sobra makapinsala sa balat o mga nerve o tuluyang mawalan ng interes. Mas masahol pa, ang ilang lalaki ay sumusuko na lang sa kasiyahan, iniisip na sila'y sira, na gayong sa katotohanan hindi lang nila inayos ang kanilang pamamaraan. Ngunit kahit na may pinakamahuhusay na kagamitan at intensyon, mahalaga ang tiempo. At may isang sitwasyon kung saan ang pagpiling mag-masturbate ay maaaring makagawa ng higit na pinsala kaysa kabutihan, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki. Tuklasin natin ang huling pagkakamaling iyon. 11 pagkakamali. Pagmamasturbate kapag sobrang pagod at paggambala sa natural na pagpapagaling ng katawan. May pagkakaiba sa pagitan ng pagre-relax at sobrang paggamit ng sarili, at napakaraming nakatatandang lalaki ang lumalabag sa linyang iyon sa gabi. May mga pasyente ako na nasa edad 60s at 70s na nagsasabing madalas silang mag-masturbate kapag sila'y lubos ng pagod, umaasang makakatulong ito sa kanilang pagtulog. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay kapag ang inyong katawan ay ubos na ang laman, ang pagpilit ng paglabas ay maaaring lalo itong ibaon sa pagkaubos. Sa edad na ito, bawat orgasmo ay nangangailangan ng mas maraming pagpapagaling kaysa dati. Kumukuha ito sa reserbang hormone, pagsisikap ng puso at mga ugat, at paggana ng nervous system. Kapag nag-masturbate kayo sa estado ng pagkapagod, hindi tumutugon ang inyong katawan sa paraang inaasahan ninyo. Sa halip na makaramdam ng pagre-relax, maaari kayong makaramdam ng mas tensyonado, mas iritable, o gumising na parang masama ang pakiramdam at matamlay. Mas masahol pa, ang paulit-ulit na paggawa nito ay maaaring makagambala sa inyong natural na siklo ng pagtulog, posibleng mapababa ang testosterone sa paglipas ng panahon at iwan kayong walang ganang emosyonal. Minsan sinabi ng isa kong pasyente, ito lang ang tahimik na sandali ko. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagtulak sa inyong katawan lampas sa limitasyon nito. Nagmumula ito sa paggalang sa hinihingi nito, pahinga, katahimikan, pagpapagaling. Ang kapalit ng pagkakamaling ito ay hindi lang pisikal. Ito'y ang pagkaubos ng inyong enerhiya, ng inyong mood,
at ng inyong panloob na balanse. Konklusyon, ang inyong katawan ay karapat-dapat pa rin sa respeto. Ngayon nakita na ninyo kung paanong ang maliliit na gawi na ginagawa ng walang pag-iisip ay maaaring humantong sa malalaking kahihinatnan, lalo na pagkatapos ng edad sa 70. Ngunit narito ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Para muling kumonekta sa inyong katawan sa paraang may kamalayan, saludable, at lubos na kasiyasiya. Ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa paglabas. Ito'y tungkol sa pangangalaga sa sarili, balanseng emosyonal, at pagbibigay dangal sa kung sino kayo ngayon. Tratuhin ang inyong katawan ng may parehong karunungan at respeto na inyong natamo sa paglipas ng mga taon. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at ibinahagi sa hindi mabilang na pasyente ay ito. Pakinggan ang inyong katawan. Bihirang ito magsinungaling at palagi itong naghahanap ng balanse. Kapag huminto kayo sa pagmamadali pagpupuwersa o pagbabaliwala sa mga senyales nito, madalas kayong sorpresahin ng inyong katawan sa pamamagitan ng pagtugon ng may panibagong lakas, kalinawan, at maging pagmamalaki. Hinihikayat ko kayong pagnilayan ang mga puntong ito. Kung nakatulong ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din sa pag-unawa sa mga madalas na hindi na pag-uusapang aspetong ito ng kalusugan ng mga lalaki. Para sa higit pang mga kaalaman na idinisenyo para tulungan kayong mamuhay ng masigla at saludable, maaari ninyong isaalang-alang ang pag-subscribe sa mga newsletter tungkol sa kalusugan o pagsunod sa mga mapagkakatiwalaang publikasyong medikal. Ang inyong kapakanan ay isang paglalakbay at bawat hakbang tungo sa mas malalim na pangunawa ay isang hakbang sa tamang direksyon.